Tatlong pinakamalaking kontrobersiyang hiwalayan ng 2023. Number 3. Kim C. Kinumpirma ni Kim Chiu nitong December 2023 ang hiwalayan nila ni Sian Lim sa pamamagitan ng Instagram post na may caption na End of a Love Story. Ayon sa kanyang post, mutual decision daw ang kanilang paghihiwalay. Matapos kumpirmahin ang kanilang hiwalayan, binura na agad ni Sian ang mga larawan nila ni Kim Chiu sa Instagram, pati na rin ang kanilang mga vlog sa kanyang YouTube channel. Opinyon naman ng ibang netizens sa balitang ito, kasalanan daw ni Kim kung bakit siya iniwan ni Sian dahil daw kapag tinatanong siya patungkol sa kanilang future, lagi niyang sinasabi na focus muna sila sa kanilang career. Sa madaling salita, hindi pa talaga ready si Kim Chiu na masettle kay Sian Lim. May mga nagsasabi rin na kasalanan nito ni Sian dahil sa ilang mga babaeng naling sa kanya sa loob ng kanilang 12 taong relasyon. Tulad na lang ni Ashley Ortega na co-star ni Sian sa teleseryeng Hearts on Ice sa GMA. Nang interviewin si Ashley noong March 2023 patungkol sa isyong ito, magkaibigan lang daw talaga sila ni Sian. Ayon pa sa kanya, nakakatanggap siya ng mga hate messages araw-araw pero dinededman na lang niya ito. Hindi talaga natin alam ang pinakarason ng kanilang breakup, ngunit makikita sa ilang mga serye sa It's Showtime, ilang beses siyang inaasar ni Vice Ganda patungkol sa kanyang relasyon kay Sian Lim. Tinanong siya ni Vice kung sino ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Sinagot ito ni Kim na, "Syempre, yung mga pamilya ko, kamag-anak ko, napaka-OA nyo." Maya-maya ay binato na naman siya ni Vice ng tanong na, "Kulang ka pag wala ito." Sinagot naman ito ni Kim na, "Usap. Kasi in everything that we do, communication is the key. Kulang ako pag hindi kami nag-uusap." Bago ang kanilang hiwalayan, 12 taon na silang magkasintahan. Number 2. Liz Ken. January 2023, in-announce ni Liza Soberano na siya ay maninirahan sa California upang doon i-build ang kanyang career at makamit ang kanyang pangarap na makilala bilang world-class actress at magkaroon ng music career sa Amerika. Bukod sa pagiging parte ng record label ni James Reid na Careless Music, pumirma rin siya sa LA-based music label na Transparent Arts na inilarawan niyang parang K-pop but a little edgier. Ayon kay Liza, "My goal is to become my own person because for so many years, I was in a love team and that's what I was mainly known for. I never was able to build up my own personal branding and I feel like this year and the next few years is all about figuring out what I really want to do with my career and personally finding out what excites me and what fuels my passion." Marami sa Liz Ken fans ang nagduda sa kanilang relasyon ni Enrique dahil sa negatibong komento nito sa pagiging parte ng love team. March 2023, napansin din ng fans na tinigil na ni Liza ang pag-post sa Instagram kasama si Enrique. Lumipas ang kaarawan ni Enrique noong March 30 at hindi man lang siya pinost ng aktres. Nang tanungin patungkol dito, gusto raw ni Liza na seryosohin siya bilang solo artist. Anya, "It's a conscious decision not to post photos with him and of him anymore to disassociate myself from the love team narrative." Di alam ng marami na imbita siya sa interview ng isang show sa ABS-CBN at dito na nga niya inamin na October 2022 pa lang ay hiwalay na sila. Nakiusap ang management ni Liza na wag na lang muna itong ilabas kaya hindi ito napanood ng publiko at tinuring na unreleased interview. April 2023, naging maingat pa rin si Enrique sa pagsagot sa mga tanong ng netizens patungkol sa kanilang setup ni Liza at kung sila pa ba talaga. Ayon kay Enrique, we are good. I'm busy with all my projects. She is busy with all her projects din naman. She is focusing on international work which is super good for her. Kahit super busy kami, we still support each other no matter what." September 2023, hindi pa rin umaamin ang dalawa. Ayon kay Liza, nakikita pa rin sila ni Enrique kahit nasa States na siya. "I've been in the United States for a while and then I came back and he's been flying. So it's very seldom now. But we do meet. We still do."
Mahigit isang taon na ang nakalipas at magto-2024 na, hindi pa rin sila umaamin na naghiwalay na sila noong Oktubre noong nakaraang taon pa. Sayang naman, dahil bago sila maghiwalay, ay 9 na taon na silang magka-love team. Number 1. Kathniel. November 30, 2023, nang kumpirmahin ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang pagtatapos ng kanilang 11 taong relasyon. Sa nilabas nilang statement sa Instagram, pinasalamatan nila ang isa't isa bilang magka-love team at magka-nobya at nobyo. Nakiusap din sila sa kanilang fans na sana ay maintindihan nila ito at samahan sila sa bagong yugtong tatahakin nila ngayong magkahiwalay na sila. Bago pa ang kanilang pag-amin, hindi naman mapipigilan ang mga kumakalat na balita at spekulasyon ng mga posibleng dahilan ng kanilang paghihiwalayan. Ayon kay OG Diaz, September pa raw nahuli ni Catherine si Daniel na nagka one-night stand kay Jillian Vicencio. Sinabi raw ni Jillian kay Sue Ramirez na maliit daw ang ari ni Daniel. Sinabi naman ni Sue Ramirez kay Sofia Andres na kilalang malapit na kaibigan ni Catherine Bernardo. At doon na nga nagtaka si Kath kung bakit alam ni Jillian ang ganitong kaselang impormasyon tungkol sa kanyang boyfriend. Maaalala na nagpunta si Catherine sa South Korea upang tanggapin ang kanyang Outstanding Asian Award. Bago ang kanyang flight pa Korea, pumunta siya sa condo ni Daniel sa BGC at hiningi ang cellphone nito. Tinreten niya si Daniel na pag hindi niya ito binigay pagbilang niya ng 3 segundo, maghihiwalay sila doon mismo. Binigay naman daw ni Daniel, ngunit nakitaan na nga ng maraming cheating allegations at si Jillian daw ang laging kausap. 2 linggo matapos ang breakup, doon na nagsimulang makita ng ilang mga netizens na panay ang punta ni Andrea Brillante sa condo ni Daniel upang makipag-inguman at i-comfort ito. At syempre, hindi na nga natin alam kung saan pa yon humantong. Ayon kay OG, ang hirap daw paniwalaan ng balitang ito. Anya, parang imposible kasi fina-follow pa rin ni Catherine si Jillian. At magkasama pa sila sa premiere night ng A Very Good Girl na mismong kasagsagan ng mga pangyayari. Kudos din daw kay Jillian na agad-agad dininay ang mga akusasyon sa kanya. Upang matapos ang pagkakadawit ni Jillian, nag-tweet siya ng, "Huwag niyo po ako idamay dito. Hindi po totoo. Bigyan naman po natin sila ng respeto." Sinaluduhan din siya ng mga Kathniel fans sa mabilisan niyang paglinaw na wala siyang kinalaman sa mga isyong binabato sa kanya. Dagdag pa niyang Kathniel fans, sana raw ay nakapagsalita na rin agad si Andrea Brillantes noong una pa lang na lumabas ang issue na tinuturo siyang kabit ni Daniel upang natapos na agad ito. Ginantungan naman ito ni OG na, "Ako naniniwala ako kung wala talagang kinalaman si Andrea. Yung pananahimik niya kasi, 'di ba? Silence means yes. Pero kung ako kay Andrea at lalo na babae siya, ay sasabihin niya ang totoo at pakikinggan siya ng mga tao kasi nakukumpara siya doon sa pagsasalita niya kay Richie. Bakit daw kay Richie nakakapagsalita siya? Bakit daw sa isyong hiwalayang Kathniel hindi siya nagsasalita?" Ilang araw lang nang mag-post ang Cosmopolitan Philippines, nireport daw ng trusted sources na si Andrea ang lumapit kay Catherine at inamin niyang nagkita sila ni Daniel ng isang beses noong birthday ni Carla Estrada noong November 2021. Hindi lang umamin si Andrea, kundi pinakita pa raw niya ang mga palitan nila ng mga text messages ni Daniel. Nalaman din daw ni Seth na boyfriend noon ni Andrea ang pagkikitang ito, kaya siya nakipaghiwalay agad-agad kay Andrea. Kahit naman na in-announce nila Catherine at Daniel ang kanilang breakup noong November 30, nanatili pa rin silang profesional sa isa't isa. Matapos ang public announcement, nagpakita pa rin silang magkasama sa ABS-CBN Christmas Special noong December 13, kung saan nag-duet pa sila on stage. Noong December 14 naman ay umattend din sila sa Asia's Artist Awards 2023. Nakaupo sila sa iisang table at sabay nilang tinanggap ang AAA Fabulous Awards. Marami sa Kathniel fans ang hindi na sumasang-ayon na magkabalikan ng dalawa dahil deserve daw ni Catherine ng better, yung hindi siya lolokohin. Bago sila maghiwalay,
11 taon silang magka-love team. Ano ang masasabi nyo sa hiwalayan ng tatlong love teams na ito? I-comment yan sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating video. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click ang bell button para makapanood ka pa ng bagong videos tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Magkita tayong muli sa susunod na kabanata.